Ang marmol na sahig ng mansyon ay nagpakintab sa sinag ng umaga. Sumasalamin sa mukha ni Anya habang pinupunasan niya ito ng walang anumang emosyon. Bawat galaw ng basahan ay isang pamilyar na ritual. Ang bawat sulok ng malaking bahay ay kabisado niya. 7 taon na siyang katulong sa pamilya Grande. Sapat na panahon para matutunan ang bawat lihim, bawat kapritso ng mga amo. Ngunit ang pinakamalaking lihim ay ang kanyang puso, na lihim na umiibig sa nag-iisang anak ng mga Grande, si Gabriel. Isang araw bumalik si Gabriel mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng gulo sa puso ni Anya. Ang matagal ng pangarap, tila nagkaroon ng isang pagkakataon. Anya, isang baritonong tinig ang bumulabog sa kanyang paglilinis. Si Gabriel, nakatayo sa hagdan, may ngiti sa labi. Ikaw pa rin pala ang naglilinis dito. Hindi ka ba nagsasawa? Bumilis ang tibok ng puso ni Anya. Sir Gabriel, halos pabulong niyang tugon. Yumuko ng bahagya. Trabaho po. Wala na bang ibang tawag kundi Sir Gabriel? Tumawa ito, bumaba ng hagdan. Parang dati, Anya lang, tsaka Gabriel lang. Bawal po, sagot niya, umiiwas ng tingin. Ang kanilang kabataan, puno ng tawanan at sekreto, ay matagal nang lumipas. Ngayon, may pader na naghihiwalay sa kanila. Ang pader ng katayuan. Ngunit ang pader na iyon ay tila nag-iba sa mga sumunod na linggo. Madalas na silang mag-usap ni Gabriel. Sa hardin, sa kusina, kahit sa silid-aklatan habang nagliligpit siya. Ang dating matulungin na amo, naging higit pa. Anya, bulong ni Gabriel isang gabi habang naglalakad sila sa hardin. Ang dilim ay nagsisilbing kublihan nila. Ang kanyang kamay ay hinawakan ang kamay ni Anya. Mahal kita, Anya. Ang mga salitang iyon ay nagpaikot sa mundo ng dalaga. Ang matagal niyang pangarap tila nagiging totoo. Sir Gabriel. Gabriel, pagtatama niya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa dilim. Mahal kita, Anya. Hindi ko na kayang itago. Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng pader. Ang pag-ibig tila nagwagi. Ngunit ang kanilang pagtatago ay hindi nagtagal. Isang araw, nahuli sila ni Senyora Elena, ang ina ni Gabriel, na magkahawak kamay sa hardin. Ano ang ibig sabihin nito, Anya? Ang boses ni Senyora Elena, matalim at malamig, ay pumunit sa katahimikan. Ang kanyang mga mata, matalim na parang talim ng punyal, ay nakatutok kay Anya. Nagpilit si Anya na magsalita ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Ina, mahal ko si Anya. Buong tapang na sabi ni Gabriel. Umakbang sa harap ni Anya, tila pinoprotektahan ito. Isang malakas sa sampal ang lumagapak sa pisngi ni Gabriel. Walang hiya ka. Sa isang katulong, isang hamak na utusan. Hindi kita pinalaki para makipagrelasyon sa isang babaeng walang pinag-aralan, walang pamilya, walang pangalan. Ang mga salita ni Senyora Elena ay tila mga panaksak sa puso ni Anya. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pero ina, manahimik ka, Gabriel, at ikaw, Anya. Ang mga mata ni Senyora Elena ay nagliliyab sa galit. Paano mo nagawa to? Niloko mo ang aking anak? Sinamantala mo ang kabaitan namin? Hindi po, bulong ni Anya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Mahal ko po si Gabriel. Mahal? Tumawa si Senyora Elena. Isang tawa na puno ng pangungutya. Ang pag-ibig mo ay ang aming yaman, ang aming pangalan. Akala mo ba? Papayag ako na isang katulad mo ang magiging manugang ko. Hindi mangyayari kailanman. Hinawakan ni Senyora Elena ang braso ni Anya. Mahigpit na mahigpit. Sumama ka sa akin. Ina, wag, sigaw ni Gabriel. Pilit na inilalayo si Anya. Ngunit mas malakas si Senyora Elena. Kinaladkad niya si Anya patungo sa banyo. Ang bawat akbang ay tila isang milya. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang nangyayari.
Ang pag-ibig na akala niya ay totoo, tila nagiging bangungot. Tumingin ka sa salamin, Anya, utos ni Senyora Elena. Itinulak si Anya sa harap ng salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Isang hamak na katulong. Hindi ka karapat-dapat sa aking anak. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Para matandaan mo ang lugar mo. Ang mga salita ni Senyora Elena ay nag-echo sa banyo. Hinawakan niya ang ulo ni Anya. Itinulak. Ang lamig ng tubig sa inidoro ay dumampi sa kanyang muka. Ang baho ng dumi ay pumasok sa kanyang ilong. Ang kanyang hininga ay nahirapan. Ang kanyang mundo ay nagdilim. Hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilyang ito. Sigawan ni Senyora Elena. Binitawan ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay basang-basa. Ang kanyang buhok ay basa. Ang kanyang dignidad ay durog. Narinig niya ang sigaw ni Gabriel. Ang tunog ng pagbukas ng pinto. Ngunit ang lahat ay tila malayo. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang sakit ay hindi lang sa pisikal, kundi sa kanyang kaluluwa. Umalis ka sa bahay na to, utos ni Doña Elena. Gayon din, huwag na huwag kang magpapakita sa amin kailanman. Tumakbo si Anya, walang lingon-lingon. Ang kanyang mga luha ay umagos, ang kanyang puso ay basag. Ang lahat ng pangarap, ang lahat ng pag-asa ay naglaho. Sa gabing yon, hindi lang ang bahay ng mga grande ang iniwan niya, kundi pati na rin ang lumang Anya. Isang pangako ang nabuo sa kanyang puso. Babalik siya, at sa pagbalik niya, hindi na siya ang dating Anya. Lumipas ang 10 taon. Ang dating bahay ng mga grande na dating simbolo ng yaman at kapangyarihan ay tila na luma na. Ang mga pader ay nangupas, ang hardin ay hindi na kasing sigla. Isang malaking karatula ang nakasabit sa labas. For sale. Ang pamilya Grande, ayon sa mga balita, ay nalugi. Ang kanilang imperyo ay gumuho. Si Gabriel, ang dating mapagmahal na binata, ay nagpakasal sa isang babaeng pinili ng kanyang ina. Ngunit ang kanilang kasal ay puno ng problema. Sa isang marangyang limusin, bumaba si Anya. Ang kanyang buhok ay mahaba, kulay ginto, nakapusod ng elegante. Ang kanyang damit ay gawa sa mamahaling tela. Ang bawat detalye ay sumisigaw ng yaman. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang dating takot, kundi matalim at puno ng determinasyon. Ang kanyang pangalan ay hindi na Anya, kundi si Miss Andrea Montenegro. Isang kilalang negosyante sa real estate at iba pang industriya. Tayo na po, Ma'am Andrea. Ang kanyang personal assistant, si Leo, ay nagbukas ng pinto. Lumakad si Anya patungo sa harapan ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay pinagmamasdan ng bawat sulok. Ang bawat detalye ay nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Ang hapagkainan kung saan siya naghahain. Ang hagdan kung saan siya madalas makita ni Gabriel. Ang banyo kung saan siya ipinahiya. Magkano ang bentahan nila dito? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay kalmado at walang bakas ng emosyon. Sa kasalukuyan, ma'am, nasa 50 million pesos. Sagot ni Leo. Pero mataas po ang utang nila sa bangko. 50 million. Tumangos si Anya. I'll buy it. Cash. Nagulat si Leo. Cash po? Oo, tugon niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bahay. Gusto kong bilhin ang bahay na to at gusto kong maging mabilis ang transaksyon. Kinabukasan, isang meeting ang iniayos sa pagitan ni Miss Andrea Montenegro at ng pamilya Grande. Sa loob ng mansyon, sa dating sala kung saan siya naglilinis, nakaupo si Anya sa isang marangyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa pamilya Grande. Si Senyora Elena, matanda na. Ang kanyang muka ay puno ng pagod at pag-aalala. Si Gabriel, payat na payat. Ang kanyang mga mata ay malalim, walang sigla. Magandang umaga po. Panimula ni Leo, nasa tabi ni Anya. Siya po, si Miss Andrea Montenegro, ang interesadong bumili ng inyong ari-arian. Nagulat si Senyora Elena. Andrea Montenegro? Lumingon si Anya.
Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Senyora Elena. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang umaga, Senyora Elena. Gabriel. Nagulat si Gabriel. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Anya? Gabriel, huwag ka magsalita ng ganyan. Saway ni Senyora Elena. Hindi siya si Anya. Hindi siya ang katulong natin. Tumayo si Anya. Humakbang papalapit kay Senyora Elena. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Ako nga, Senyora Elena. Ako si Anya, ang katulong nyo. Ang babaeng ipinahiya nyo. Ang babaeng isinubsob nyo ang mukha sa inidoro. Namutla si Senyora Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at takot. Hindi ito totoo. Totoo, tumawa si Anya. Isang tawang malamig. Ang mundo ay bilog, Senyora Elena. Hindi ba't kayo ang nagsabi na hindi ako karapat-dapat sa inyong pamilya? Hindi ba't kayo ang nagsabi na wala akong silbi? Anya, bulong ni Gabriel, lumapit sa dalaga. Napakalaki ng pagbabago mo. Hinarap ni Anya si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ikaw din, Gabriel. Hindi ka na ang dating Gabriel na kilala ko. Patawarin mo ko, Anya, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi ko nagawang ipagtanggol ka. Ipagtanggol? Tumawa si Anya, isang mapait na tawa. Sapat nang makita kang walang ginawa, Gabriel. Sapat nang makita kung paano ka nagpakasal sa iba para lang masunod ang iyong ina. Humarap si Anya kay Senyora Elena. Narito ako ngayon, Senyora Elena. Hindi bilang isang katulong nyo, kundi bilang ang bumibili ng inyong mansyon. Ang mansyon na ito, na dating simbolo ng inyong kapangyarihan, ay magiging akin. Ang bawat sulok nito, ang bawat alaala ng inyong pagmamalupit, ay magiging akin. Ang kanyang mga salita ay tila mga suntok sa mukha ni Senyora Elena. Ang matandang babae ay nanginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anya, pakiusap. Huwag mong gawin sa amin to. Naawa kami sa iyo noon. Nagbigay kami ng pagkakataon. Pagkakataon? Tumawa si Anya. Ang pagkakataon ay ang pagsubsob nyo sa akin sa inidoro. Ang pagkakataon ay ang pagpapahiya nyo sa akin sa harapan ng lahat. Hindi mo ba kami kayang patawarin? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Patawarin? Umiiling si Anya. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong nagsisisi. Nakikita ko ba ang pagsisisi sa inyong mga mata, Gabriel? O nakikita ko lang ang takot na mawala ang lahat? Anya, kung ano man ang kailangan mo, sabi ni Senyora Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Handa kaming ibigay. Pakiusap, huwag mo kaming sirain. Sirain? Tumawa si Anya. Matagal na kayong sirang-sira, Senyora Elena. Ang inyong pagmamataas ang sumira sa inyo. Ang inyong pag-iisip na mas mataas kayo sa lahat ang nagdala sa inyo sa kasalukuyang sitwasyon. Pero, nagmamahalan tayo, Anya. Bulong ni Gabriel. Lumapit pa lalo kay Anya. Hindi ba't may pinagsamahan tayo? Ang pinagsamahan natin, Gabriel, ay isang bangungot. Sagot ni Anya. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang pag-ibig na yon ay pumanaw sa inidoro. Pumanaw kasama ang aking dignidad. Ano ang gusto mo, Anya? Tanong ni Senyora Elena. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Tumingin si Anya sa paligid ng mansyon, sa bawat sulok na puno ng alaala. Gusto ko ang hustisya. Gusto kong malaman nyo kung ano ang pakiramdam ng mawala ng lahat, kung ano ang pakiramdam ng mapahiya. Gusto kong maramdaman nyo ang bawat sakit na idinulot nyo sa akin. Pero hindi mo pwedeng gawin ito sa amin, sabi ni Senyora Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi ka ganyan. Nagbago ako, Senyora Elena. Sagot ni Anya. Ang kanyang tinig ay malamig. Ang dating Anya na mahina, na madaling apihin, ay matagal nang wala. Ngayon, ako, si Andrea Montenegro, at hindi ako nagpapatawad. Anya, pakiusap. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bigyan mo pa kami ng
Isa pang pagkakataon, babayaran ka namin. Gagawin namin ang lahat. Wala kayong kayang ibigay sa akin, Gabriel. Sagot ni Anya. Ang kailangan ko, hindi nyo kayang bilhin. Ang respeto sa sarili ko. Ang dignidad na inagaw nyo sa akin ay hindi na maibabalik. Ngunit ang paghihiganti, yan ang tanging bagay na makakapagbigay sa akin ng kapayapaan. Pero ano ang gagawin mo? Tanong ni Senyora Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Bibilhin ko na ngayon ang bahay nyo. Sagot ni Anya, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Senyora Elena. At pagkatapos, sisiguruduhin ko na wala na kayong matitira. Ang bawat negosyo nyo, ang bawat ari-arian nyo ay maglalaho. Sisiguruduhin ko na mararamdaman nyo ang gutom, ang lamig, ang kawalan ng pag-asa. Hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Sigaw ni Senyora Elena. Tumayo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Oh, kaya ko. Tumawa si Anya, isang tawang puno ng kapangyarihan. At gagawin ko. Mayroon kayong 24 na oras para lumabas sa bahay na to. Ang lahat ng gamit nyo, iwanan nyo. Dahil ang lahat ng to ay akin na. Anya, wag! Bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Masyado ng huli, Gabriel. Sagot ni Anya, tumalikod. Naglakad patungo sa pinto. Ang bawat desisyon ay may kapalit. At ito ang inyong kapalit. Umalis si Anya sa mansyon. Ang kanyang puso ay hindi na ang dating pusong puno ng sakit at bigati. Ngayon, ito ay puno ng tagumpay. Ang hangin ay tila bumubulong ng kanyang pangalan, Andrea Montenegro. Ang dating Anya, ang katulong na ipinahiya, ay nagbalik. At sa pagbalik niya, dala niya ang kapangyarihang maghiganti. Kinabukasan, lumipat ang pamilya Grande sa isang maliit na apartment. Ang kanilang dating marangyang buhay ay naglaho. Si Senyora Elena, ang dating mapagmataas na babae, ay naging isang matandang babaeng puno ng pagsisisi. Si Gabriel, ang dating binata na puno ng pag-asa, ay naging isang lalaking puno ng kawalan ng pag-asa. Isang araw, nakita ni Anya si Senyora Elena na naglalakad sa kalsada. Ang kanyang mga damit ay luma. Ang kanyang muka ay puno ng pagod. Ang dating kinang sa kanyang mga mata ay naglaho. Senyora Elena, tawag ni Anya, lumabas sa kanyang sasakyan. Lumingon si Senyora Elena. Nagulat nang makita si Anya. Anya, kamusta ka na? Tanong ni Anya. Ang kanyang tinig ay kalmado. Masama, sagot ni Senyora Elena. Masama ang lahat. Naalala niyo pa ba ang araw na yon, Senyora Elena? Tanong ni Anya. Ang araw na ipinahiya niyo ako? Ang araw na sinabi niyo na wala akong silbi? Tumango si Senyora Elena. Ang kanyang mga luha ay umagos. Oo, naaalala ko. Ngayon, Senyora Elena, sabi ni Anya, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Nararamdaman niyo na ba ang sakit, ang gutom, ang kawalan ng pag-asa? Oo, bulong ni Senyora Elena. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Napakasakit. Napakalungkot. Kung ganon, sabi ni Anya, tumalikod. Sana ay matuto kayo sa inyong mga pagkakamali. Dahil ang kapangyarihan, Senyora Elena, ay hindi habang buhay. At ang karma ay hindi nakakalimot. Umalis si Anya. Iniwan si Senyora Elena na nag-iisa sa kalsada. Ang kanyang puso ay hindi puno ng galit, kundi ng kapayapaan. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay ang paghahanap sa nakaraan at ang pagtayo sa sarili mong mga paa. Ang dating Anya ay nagwagi, ang dating katulong ay naging reyna, at ang pamilya Grande ay natuto sa kanilang mapait na kapalaran. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.